Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nawasak ang ilong ni Morgana na pinagawa niya. Magpapa-opera na naman kaya siya ng ilong? Malalaman na kaya nila na si Giselle ang nagpapahirap sa kanya? Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Pinahirapan ni Giselle si Morgana. Tunay namang nahirapan si Morgana at naka-live video pa siya. Kumalat ito sa social media. Nung nasa parteng kulungan na ng ahas si Morgana, nakakuha siya ng tiyempo para makatakas. Hinakbangan niya ang mga ahas hanggang sa biglang bumagsak ang dalawang lalaki na nagbabantay sa kanya. Nagsisisigaw siya. Hinabol naman agad si Morgana ng isa pang lalaki. Sinasabihan ng lalaki si Morgana na tumigil siya sa pagtakbo. Walang naririnig si Morgana. Basta kailangan makalayo siya sa lugar na yon. Takbo siya ng takbo. Nanggigigil na ang lalaki sa kanya sa paghahabol kay Morgana. Maiksi na ang pasensya niya kaya galit na galit siya. Nagmamadali ang lalaki. Maya-maya ay inabutan na nga niya si Morgana. Sinuntok naman siya ni Morgana. Lalong napikon ang lalaki dahil nasaktan siya. Hindi na siya nakapagtimpi. Binigwasan ng lalaki si Morgana ng suntok na tumama sa ilong. Nagdugo ang ilong nito. Napaiyak si Morgana sa tindi ng pagkakasuntok sa kanya. Ano bang ginawa mo? Sino bang nag-utos sa'yo para gawin mo ito sa akin? Sumagot ang lalaki. Hindi mo na dapat malaman. Huwag ka nang pumalag dahil hindi ka makakatakas. Takot na takot si Morgana. Sa kabilang banda, sobrang nag-aalala si Zoe dahil nawala sa screen ang mami niya. Naputol ang live video. Sabi ng isang alalay ni Chantal, Ma'am Zoe, wag na po kayo umiyak. Tanggapin na lang po natin kung ano ang pwedeng mangyari. Nagalit si Zoe. Hindi, walang masamang nangyari sa mami ko. Tigilan mo yung pagsasalita ng hindi maganda. Buhay ang mami ko. Buhay siya. Walang nagawa ang alalay kundi tanggapin ang mga masasakit na salita mula kay Zoe. Nagtatalo pa rin sina RJ at Giselle. Sabi ni Giselle, dapat lang na mangyari yan kay Morgana. Kulang pa nga yan sa mga ginawa ni Moira kay Papa. Baka nalilimutan mo yan, Obeng. Sumagot si RJ. Oo, alam ko ate. Malala nga ang ginawa ni Moira kay Papa. Pero si Moira yon, iba si Morgana kay Moira. Hindi pa rin tumigil si Giselle. Pero may ginawa pa rin si Morgana sa akin. Pinalayas niya ako sa Apex. Hindi yon makatarungan, Obeng. Hindi ako papayag na ganun na lang ang gagawin niya sa akin. Sabi ni RJ, naiintindihan ko ang galit mo ate. Pero kapag nagpatuloy ka pa sa paghihiganti, parang naging katulad ka na rin niya o ni Moira. Hindi na matatapos ang paghihigantihan nyo. Ibinaba mo ang level mo sa ganyang klase ng tao. Hindi ako magtataka kung isang araw pagkatapos nito, gagantihan ka rin niya o ni Chantal. Nag-aalala lang naman ako sa'yo ate. Baka kung anong gawin nila sa'yo. Naiintindihan na ni Giselle ang pag-aalala ni RJ. Oo, sige na Obeng. Ititigil ko na to. Pero hindi ako papayag na gagantihan nila ako. Sumagot si Annalyn. Tita Giselle, tama po si tatay. Hindi po masama ang ugali nyo. Kaya hindi nyo po kailangang gumante sa kanila. Huwag nyo po ibaba ang level nyo. Saka mag-iingat po kayo palagi, Tita Giselle. Tumango naman si Giselle. Sa kabilang banda, naghihintay sina Tiang Susan at Josa sa susunod na pag-ere ng live video ni Morgana. Sabi ni Tiang Susan, ano na kaya ang nangyari kay Morgana? Wala pa rin bang live video? Ang tagal naman, natatawa naman si Josa. Oo nga Tiang, excited pa naman ako sa susunod na mangyayari. Nasaan nga pala si Linef? Sinabi ni Tiang Susan na andun sa banyo na naiinip sa paghihintay. Babalik din naman siya agad. Naiwan pala ni Linef ang cellphone niya sa mesa. Maya-maya nakita ni Tiang Susan na tumatawag si Annalyn. Nagulat si Tiang Susan. Tinatawag nila si Linef, baka sakali marinig sila at pumunta doon sa mesa kung nasaan ang cellphone. Pero dahil si Annalyn naman ang tumatawag, sinagot na rin ni Tiang Susan. Baka importante naman ang tawag na ito ng apo ko. Sagutin ko na lang kaya ito. Hello Annalyn, ang lola mo to. Wala si Linef, nasa banyo pa yata. Sumagot si Annalyn. La, kamusta po dyan? Napanood niyo po ba ang live video ni Ma'am Morgana? Agad sumagot si Josa. Oo, inaanak. Napanood namin kanina kaso naputol na eh. May balita ka ba tungkol doon? Sumagot si Tiang Susan.
Alam mo ba, Apo, kung sino man ang gumawa nun ay napakaganda ng palabas. Nag-trending pa nga yan. Daming nanood. Sumagot si Annalyn. Kilala na po namin ni tatay kung sino ang gumawa nun kay Ma'am Morgana. Nagkatinginan sina Josa at siyang Susan. Talaga ba, Apo? Sino naman kaya para mapasalamatan ko? Sinaway siya ni Annalyn. Lola naman, ang gumawa po nun kay Ma'am Morgana ay walang iba kundi si Tita Giselle. Huwag po muna kayong maingay ha, baka malaman ni na Zoe. Hayaan na lang po natin na si Tita Giselle ang magsabi nito sa kanila. Takang-taka si na siyang Susan. Ha? Si Ma'am Giselle pala ang may gawa nun kay Morgana? Natatawa si siyang Susan. Napakagaling naman ni Ma'am Giselle. Hindi ko man lang nahalata na magagawa pala ni Ma'am Giselle yan. Hayaan mo, Apo. Sasabihin ko lang ito sa nanay mo mamaya pagbalik niya. Walang makakaalam kundi siya lang. Mag-ingat kayo ng tatay mo sa pag-uwi ha. Ibinaba na nga ni siyang Susan ang tawag. Maya-maya ay dumating na rin si Linnes. Ikinuwento nila Josa ang sinabi ni Annalyn. Gulat na gulat si Linnes. Dapat hindi na lang ginawa ni Ma'am Giselle yun. Tumango si Josa. Tama ka naman, Linnes. Kaso hindi mo naman siya masisisi dahil sa pampapahiya ni Morgana sa kanya. Pinalayas na nga, pinakalat pa ang video niya. Sumagot si siyang Susan. Dapat lang yun kay Morgana. Di nakakuha siya ng katapat niya. Akala niya ha, kaya rin ni Ma'am Giselle na pahiyain siya. Nag-aalala naman si Linnes. Ando na po ako, Chang. Nagawa niya yun dahil sa silakbo ng damdamin niya. Dahil galit siya kay Morgana. Pero alam natin ang ugali ng pamilya nila. Parang tulad ni Moira. Hindi sila titigil hanggat hindi sila nakakaganti. Sigurado kapag malaman ito ni na Zoe at Madam Chantal, maghihiganti na naman sila. Baka mas malala pa ang gawin kay Ma'am Giselle. Natauhan na rin sina siyang Susan. Oo nga no, pero magagawa nila yon kung malalaman nila. Nagkatinginan sina siyang Susan at Josa, habang nag-aalala naman si Linnes. Samantala, nalaman na nga ni Madam Chantal ang kinaroroonan ni Morgana sa pamamagitan ng mga comments sa live video. Agad silang sumugod ng driver niya. Ano, nakita mo na ba si Morgana? Kailangan mong tigukin ang may gawa nito kay Morgana. Kailangan makita natin si Morgana agad. Baka kung ano pang mangyari sa kanya. Bilisan mo, sumagot si Gilbert. Oo, Madam Chantal, hahanapin ko siya. Kasama ng mga gumawa nito kay Ma'am Morgana. Tumakbo na agad si Gilbert. Nagmamadali siya para hanapin si Morgana. Samantala, nagtatalo pa rin si Morgana at ang lalaking humabol sa kanya. Nanlalaban pa rin si Morgana habang hawak ang ilong na nagdurugo. Ayokong sumama sa'yo. Pahihirapan niyo na naman ako. Pinipilit naman ng lalaki si Morgana. Maya-maya ay nahanap na sila ni Gilbert. Pinaputukan niya ang lalaki. Nadaplisan ang lalaki at nakatakbo papalayo. Nagpasalamat naman si Morgana sa pagkakasagip sa kanya ni Gilbert. Ma'am Morgana, sino po ang may gawa nito sa inyo? Nakilala niyo ba sila? Sumagot si Morgana. Hindi ko sila kilala. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Saan si Mama? Nagmamadali si Gilbert. Dito lang po kayo. Hahabulin ko lang ang lalaking yun. Baka malaman ko kung sino ang mastermind ng gumawa nito sa inyo. Tumakbo na nga si Gilbert. At yan ang mga pakakaabangan natin sa abot kamay na pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.